Okay. Ito, halimbawa ano po, isa ba po anak, talagang gusto nang magpalagay, pwede na rin po. Hindi. Dahil po, hindi pa natin alam kung ano ang maaring mangyari doon sa bata. Diba? Meron din yan, high school na, na-aksidente yung anak. Tapos, gusto uling magka-anak, hindi na pwede dahil ay bigger na. So, at least 2. Dalawa ang anak, bago tayo, kaya meron po tayong guidelines kung sino ang dapat i-legate. At least, dalawa ang anak. Ayaw mo na. Marami kasi ako na-encounter na isa ang anak. Tapos, na-aksidente, bata, nawala ng anak. Ano ang naging option nila? Mag-ampun. Naka-ampun sila. Okay. Pagkakusap po ng anak, ay pwede po ba magpalagay? Ilan na po edad? 40, mga 43 po. Mga anak pa yun. Tapos may loiter po. Ay, Hindi pwede. hindi ko po yan maipasok doon sa ating maramiang legation. Ang gagawin natin po dyan, i-refer muna natin siya sa espesyalista, sa goiter, o kontrolin muna ang kanyang kondisyon. Tapos, kung talagang kailangan siyang maligay, ang OB na po ang magsasuggest. Kailangan na natin gawin ito. Kung magkakaganon, makakilapit natin sa mga kinauulan kung paano natin siya natutulungan. Kapag po may ilan po ba dapat yung anak? Hindi po. Kahit po bagong anak lang, yung bunso, pwede na rin po mag-legate. Mas maganda nga po yung pagka-anak, nilalagay, first week niyan, mataas pa matres. Na andito lang sa baba ng pusod ang iwa. Pagka po yan ay matagal na, may ilan ng buwan o kaya taon na ang anak, nasa baba na ang ating iwa. At mas mahirap yung pagilapit kaysa sa doon sa mataas pa ang matres niya. Kapag po ba anak, ako po nagpapalitis, paano po ba tignan sa pag-uusisyon? Yun nga po gaya ng sinabi ko kanina, basta po ang pagpapadede ay hindi bababa sa 8 beses sa loob ng 24 oras. Hindi po siya mag-days. Mas effective ba sa pag-uusisyon na kapalitan? Kung pag po nagregla, ibig sabihin makalipas ng 6 na buwan. Baka may nakabay. Habang hindi po siya agad magre-regla. Oo. Ang mas maganda po dyan, pwede po yung injectable. Pwede injectable. Tsaka pwede rin yung pills for breastfeeding. Pwede rin po yun. Hindi rin siya mabubuntis. Meron kasi na pills na hindi makakapilit sa pagkakaroon natin ng gatas. Yung progesterone only. Yes. Pag tapos daw pumalagay, Depende po kasi yun sa nanay. Meron po na nagpaligay after 1 week, parang wala nangyari. Meron po naman naabot ng 2 linggo. Meron 2 linggo. Pero, ang maganda lang po, pag po kayo nagpaligay dito sa programa natin, meron kayong makukuha mula doon sa
gastos pambili ng pagkain. Na hindi na kailangan lumapit kay Kapitana. Ha? At tinutulungan na natin kayo. Ang inyong po transportasyon, kasi ito ho sa 13 gagawin. Ang transportasyon po ninyo, hindi na rin kayo ang problema. Ang inyong po kakainin, pagkatapos ilagay, di ba? Wala munang kakainin. Tapos pagkatapos ilagay, pag kaya nang kumain, mayroong ibinibigay yung mga soft diet, ibibigay na rin po namin. Pwede na po, basta po disiplido na siya. Kasi dahil po ito'y permanenteng paraan, hindi na po tayo makakapag-request na ibalik uli yun. Kaya dapat disiplido na magpalagay. Ang sure po ay 40 years old, marami na siya anak. Ang hindi matatama niya, meron daw siya sakit sa puso. Ano po sakit sa puso? Ano ang sakit sa puso? Kasi kung minsan nakala ninyo may sakit sa puso, yung pala, wala naman. Kasi, ang iniisip ko, paano ka nagkaanak ng 10 kung ikaw ay may sakit sa puso? Anim nga. Hindi ka magkakaanak na marami kung may diferensya ang puso mo. Sino nagsabi na ikaw ay may sakit sa puso? Sino may sabi na may sakit ka sa puso? Ano ang sakit sa puso? May tama na angiogram ka? ECG lang. Pwede po natin niyang ipaulit. Paulit kayo na ECG. Tingnan natin. Na po, kasi hindi po ako makapaniwala na may problema kayo sa puso, nagkaanak kayo ng gano'ng karami. Third week of March, hindi pa fix ang schedule. Pero hindi ang nakalista na pwede